Good day everyone, my name is Eliza Padsa and today we will going to continue the discussion about the Rizal's tour in Europe together with Viola. Pagkatapos ng kanilang pagbisita sa Letmeredz, nagtungo sina Rizal at Viola sa historic city ng Prague. Dala nila ang letters na recommendation mula kay Blumentritt para sa kay Dr. Welcome. And si Dr. Welcome isang professor ng Agham Pangkalikasan or the Natural History sa University ng Prague. And magiliw silang tinanggap ng professor kasama niya ang kanyang mabait na asawa at mga anak na babae. And then, ipinasyal sila sa mga makasaysayang lugar ng lungsod. Pinuntahan din ni Rizal at Viola ang puntod ni Copernicus, isang tanyag na astronomer, ang museum ng Agham Pangkalikasan or Natural History, ang mga laboratories para sa pag-aaral ng bakterya, ang sikat na kuweba kung saan ikinulong si San Juan Nepomuceno, isang santong katoliko, at ang tulay kung saan siya ay tinulak pababa sa ilog nito. And matapos nilang magpaalam kay Professor Welcome at sa kanyang pamilya, nagtungo naman ang dalawa sa lungsod ng Brod. Ayon kay Viola, wala namang mahahalagang pangyayari sa kanilang pagbisita roon. And noong May 20, dumating sina Rizal at Viola sa magandang lungsod ng Vienna. Ang city na ito is tanyag sa mga kanta at kasaysayan. And labis na humanga si Rizal dahil sa magagandang gusali nito, mga relihiyosong imahe, kaakit-akit na mga sayaw na waltz, at majestic charm. So, tunay ngang tinawag ang Vienna bilang reyna ng Danube dahil sa kagandahang taglay nito. So, yung dala nilang liham na recommendation mula kay Blumentritt, dahil doon nakilala nila si Norfinn Fals, isa sa pinakadakilang novelist sa Europe noong panahong iyon. And itong si Norfinn Fals is hinangaan niya ito si Rizal, and makalipas ang ilang taon, pinuri niya ito at sinabing labis niyang hinangaan ang talino ni Rizal. Habang nasa Vienna naman sila, natanggap ni Rizal ang nawawala niyang diamond stake pin. So natagpuan ito ng isang kasambahay sa hotel ng Krebs at ibinigay kay Blumentritt, na siya namang pagkatapos ipinadala ito kay Rizal sa Vienna. Nanatili sina Rizal at Viola sa hotel ng Metropole. Pinuntahan nila ang iba't ibang kagilyo-gilyo na lugar sa lugar na yon, tulad ng mga simbahan, museum, art galleries, theater, at public parks. And nakilala rin nila ang dalawang kaibigan ni Blumentritt na sina Massner at Nordman, mga iskolar mula sa Austria. Noong May 25, sumakay sina Rizal at Viola sa isang bangkang pantubig mula Vienna upang masaksihan ang magagandang tanawin ng ilog ng Danube. And habang naglalakbay sila sa kahabaan ng sikat na ilog, maingat na pinagmasdan nitong si Rizal ang kapaligiran. And napansin niya ang mga bargers na puno ng mga produkto, ang mga bulaklak na tumutubo na sa gilid ng ilog. Nakita niya din ang mga bangkang tirahan na ng ilang pamilya. And isang bagay ang lalong nakaagaw sa pansin ni Rizal, ang paggamit ng mga pasahero ng paper napkin o pansal na papel tuwing kumakain. So bago ito sa kanyang paningin, ang sinabi ng kanyang kasama na si Viola na ang mga paper napkins ay mas malinis at mas matipid kaysa sa mga pansal na. Ang pansal ay isang bagay na ginagamit upang punasan ng kamay at bibig habang o pagkatapos kumain. Yung paper napkin is ito yung yari sa papel at karaniwang ginagamit sa isang beses lang bago itapon. So mas practical ito dahil hindi kailangang labhan, kaya mas malinis at mas madaling gamitin. And yung cloth napkin naman or pansal na tela, ito naman ay yari sa tela, kadalasang ginagamit sa mga formal na kainan at inuulit-ulit ang paggamit matapos labhan. Madalas itong makikita sa mga mamahaling restaurant o opisyal na handaan. And sa panahon ni Rizal, bago pa lang bagay sa kanya yung paper napkins, kaya natuwa siyang makita ito sa kanilang paglalakbay. Natapos ang kanilang paglalakbay sa ilog ng Linz. Mula rito, naglakbay naman sila sa lupa patungong Salzburg at pagkatapos ay nagtungo sa Munich, kung saan sila nanatili sandali upang tikman ang sikat na Munich beer na itinuturing na pinakamahusay sa buong Germany.
Pagkatapos ng Munich, nagpunta sila sa Nuremberg, isa sa pinakamatandang lugar sa Germany. Isa sa mga bagay na kanilang nakita rito ay ang mga kakilakilabot na pambitag at pahirap na ginamit noong panahon ng Inquisition. Napansin din nila na ang lugar na ito is eto yung biggest industry na paggawaan ng manika or ng dal. Matapos ang Nuremberg, dinalaw nila ang Ulm kung saan matatagpuan ang katedral na sinasabing pinakamalaki at pinakamataas sa buong Germany. Ayon kay Viola, umakyat sila sa daan-daang hagdan ng katedral. 2 beses siyang nagpahinga bago makarating sa tore at nahilo dahil sa pagod. And samantalang si Rizal daw ay hindi huminto sa pag-akyat, ngunit nakaramdam ng matinding pagkapagod pagdating sa tuktok. Mula sa Ulm naman, naglakbay sila patungong Stuttgart, Baden at pagkatapos ay sa Rainfall, kung saan nila nasilayan ng isang napakagandang talon na tinaguri ang the most beautiful waterfall of the Europe. Mula Rainfall naman, tumawid sina Rizal at Viola papunta sa Schaffhausen, Switzerland. Nanatili sila sa lungsod na ito mula June 2 hanggang June 3, 1887. Pagkatapos, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at binisitang mga lugar ng Basel, Bern at Lausanne. Matapos ang pamamasyal nila sa Lausanne, sumakay sina Rizal at Viola sa isang maliit na bangka at tumawid sa maulap na lawa ng Leman papunta sa Geneva. Ang lugar na ito ay isa sa pinakamagandang lugar sa Europe na dinadayo ng maraming turista taon-taon. Ang mga tao rito ay bihasa sa iba't ibang wika, kabilang ang French, German at Italian language. Nakipag-usap si Rizal sa kanila gamit ang 3 wikang ito. Bukod sa pagbisita sa mga tourist spots, nagboating rin sina Rizal at Viola sa lake doon. Dito ay pinakita ni Rizal ang kanyang husay sa pagsasagwan, isang kakayahang natutunan niya noong kanyang pagbabata sa baybayin ng Laguna de Bay. Noong June 19, 1887, nagdaos si Rizal ng isang salo-salo para kay Viola bilang pagdiriwang ng kanyang ika-26th birthday. Ayon sa kaugalian ng mga Pilipino, naghanda siya ng isang masarap na pagkain bilang bahagi ng selebrasyon. Nanatili sila sa Geneva sa loob ng 15 masasayang araw. Noong June 23, naghiwalay sila ng landas and itong si Viola is bumalik sa Barcelona, samantalang si Rizal naman is ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay patungo sa Italia. Mula Geneva, nagtungo si Rizal sa Italy at binisita ang mga lugar ng Turin, Milan, Venice at Florence. Noong June 27 naman, 1887, nakarating siya sa Rome na tinatawag ding City of the Caesara. Sobrang namangha si Rizal sa mga tanawin at kasaysayang meron ang Rome. Sa kanyang liham kay Blumentritt, inilarawan niya kung gaano kaganda ang lugar. Sinabi niya sa kanyang sulat na, "Narito ako sa Rome, ang bawat aking tapakan ay alikabok ng mga bayani. Dito, nilalanghap ko ang parehong hanging nilanghap ng mga Romanong bayani. Bumabati ako sa bawat rebulto ng may paggalang. Para sa isang hamak na katutubong mula sa isang maliit na isla, pakiramdam ko'y nasa isang banal na lugar ako. Nasilayan ko ang Capitolium, ang Tarpeian Rock, ang Platinum, ang Forum Romanum, ang Amphitheater at marami pang iba. Lahat dito ay marangal, maliban sa mga cafe at mga awit sa cafe. Ayaw kong pumasok sa mga cafe dahil hindi ko gusto ang kanilang mga kantang France o ang makabagong industriya. Ang paborito kong mga lugar ay ang Amphitheater at ang Roman Forum, doon ako nauupo ng matagal. Pinagmamasdan ang lahat at pinibigyang buhay ang mga guho ng nakaraan. Binisita rin ni Rizal ang simbahan ng museo tulad ng Capitoline Museum at ang simbahan ng Santa Maria Maggiore na kanyang inilarawan bilang kamangha-mangha. And noong June 29 sa kapistahan ni San Pedro at San Pablo, unang beses niyang binisita ang Vatican, ang City of the Popes at ang sentro ng Kristyanismo. Napahanga siya sa lakihang gusali, lalo na sa simbahan ng San Pedro, sa mga pambihirang likhang sining, sa malawak na St. Peter's Square, sa makukulay na bantay ng Pope or the Papal Guards, at sa makadiyos na atmosfera ng Vatican. Bawat gabi, matapos ang maghapong pamamasyal, pagod na pagod si Rizal sa kanyang liham kay Blumentritt, isinulat niya na
Pagod ako na parang aso, pero matutulog akong parang Diyos. Matapos ang isang linggong kahanga-hangang pananatili sa Rome, naghanda na si Rizal para bumalik sa Pilipinas. Nauna siyang sumulat sa kanyang ama upang ipaalam na siya'y uuwi na sa kanilang bayan. And that's all po. I hope you enjoy watching this video. Thank you!